Walang orasan ang mga aso. Kapag umalis ka ng mga 7 to 8 hours, hindi naman iniisip ng aso mo na yung magulang niya. Wala na ng 7 hours and 23 minutes. Iba kasi ang realidad ng oras para sa kanila. Hindi sila nagbibilang ng minuto o oras. Sinusukat nilang pagkawala mo sa dahan-dahang pag-fade ng amoy mo. Ayon sa mga scientist, nakadikit na kung gaano nakahinang scent mo sa bahay ang pakiramdam ng aso kung gaano ka nakatagal na wala. Literal na nagiging orasan nila ang amoy mo. Pagkaalis mo, malakas pa ang scent mo. Parang sinasabing present pero invisible. Kapag lumilipas ang oras at nabubura ang scent molecules, iba na ang nararamdaman nilang lungkot. Para sa aso, ganito ang pagbilang ng oras. Una, kung gaano nakahina ang amoy mo. Pangalawa, pagbabago ng liwanag at anino sa bahay. Pangatlo, kalam ng tiyan at pressure ng pantog. Kaya sa susunod na iwan mo ang aso mo, lagi mong tatandaan na Kita mo tong lalaking to? Siya lang naman ang tinaguri ang greatest magician and stuntman sa buong mundo. Siya si David Blaine. At sa video na ito, nako, kumapit ka. Dahil ibubunyag natin ang 5 sa mga sikat na magic tricks at stunts niya. Nako, siguradong mapapawaw ka sa number 1. Tara, simulan natin. Number 5, vomiting live frogs. Si David Blaine ay kilala sa mga out of this world at hindi makataong extreme stunts niya. Sa isa sa kanyang mga performances, nag-uumapaw ang mga buhay na palaka mula sa kanyang bibig at isinuka niya itong mga live frogs na ito. Paano nangyari yun? As you can see, wala namang laman yung kanyang bibig. So saan ito nanggaling? Yan ang i-reveal natin. Well, honestly, nilulunok ni David ang mga palaka bago ang show at nilalabas ang mga ito sa tamang oras na. Grabe, no? Paano kaya niya ginagawa yun? Inspired ito sa 1930s regurgitator na si Haji Ali, na kilala bilang master sa pagkontrol ng tiyan. Yes, prinactice ni David Blaine ng 6 na buwan na lunukin ang mga palaka at i-store ito sa kanyang tiyan ng ilang oras. Grabe, no? Imaginein mo 6 months kang nagpa-practice na para lumunok ng mga palaka para lamang maging successful ang stunt na to. Ibang klase. Number 4, 360-degree arm twist. Kita mo to? Sa trick na to, pinakita ni David Blaine kung paano niya nagawa na naka 360 degrees ang kanyang kamay habang nakalapat ito sa lupa. Ang sekreto, inilalagay niya ang kanyang braso sa isang espesyal na posisyon, pinaikot niya ito ng 180 degrees bago ito ilapag sa lupa. Sa ganitong paraan, madali na niya maiikot ang kanyang kamay ng 360 degrees. Pero kailangan mo magsuot ng long sleeve na jacket dito para hindi ma-figure out yung kasamang illusion behind this trick. Number 3, biting a coin in half. Kita mo tong isang trick na ito ni David Blaine? Humingi siya ng isang barya at ang pasabog. Nako, kinagat niya ang kalahating piraso nito. No, wait, there's more. Biglang nabuo ang barya nung iniluwan ni David Blaine ang kinagat niyang piraso. Paano niya kaya ginawa to? Well, simple lang. Kailangan lang ng mabilis na galawan dito dahil ang totoo, spin-up lang ni David ang original na barya sa kanyang gimmick coin. Ang gimmick coin na ito ay talagang nakagat na. Kumbaga, may elastic bands lang kaya natutupi yung barya patalikod para hindi makita ng audience. At kung gets mo na, yung kunwari niyang pagluwa sa coin, sa malamang nirelease niya yung barya sa original state dahil may support naman nito na elastic bands. Number 2, turning coffee into coins. Sa magic trick na ito, transform ni David ang isang cup of coffee into coins. Paano niya kaya ginawa ito? Simple lang. May maliit na cup sa loob ng main coffee cup na may lamang sponge sa ilalim. Pag pinuno mo ng kape yung main cup, nakatago sa ilalim yung maliit na cup na puno ng coins. Habang nagsasalita si David, tinatakpan niya yung maliit na butas sa ilalim gamit ang kanyang daliri. Nang tinanggal niya na yung daliri niya, nag-a-absorb na pala yung sponge ng kape. Kaya unti-unting lumilitaw yung coins sa ibabaw. Kaya sa huli, hindi na coffee yung makikita mo, kundi yung mga barya na. Number 1, the mind reading trick. Naalala mo pa ba itong trick na ito ni David Blaine? Yung nagma-mind read siya, which is sabi niya, pinatunayan lamang niya na may psychic power siya kay Stephen Hawking. Inilagay ni David ang deck of cards sa harap ni Hawking at sinabihan siyang mag-isip ng kahit anong card. Nang piliin ni Hawking ang 9 of diamonds, gulat na gulat siya nung makita ang card na nakaredy sa ilalim ng deck. Ang sekreto, multiple outs. Handa na si David sa lahat ng posibleng card. Kaya kahit anong mapili ni Hawking, may trick na siyang nakaprepare. Kung 9 of clubs ang napili, ipapakita niya na nandyan yun sa itaas ng deck. Kung ace of diamonds naman, sasabihin niyang yun na lang ang nawawalang card dahil may pakulo siya sa lahat ng cards na pwede mong piliin. Ibang klase din to si David Blaine, no? Pero kung inaakala mong pure magic lang ang karaniwang ginagawa ng magician, well, hindi. Dahil kailangan mo rin mag-practice when it comes to agility and endurance. Kumbaga arts na rin ito na kailangan mo ma-perfect through practice. Ikaw, Ang pinakaswerteng lalaki sa mundo.
Isang buong taon siyang nagpalago ng mga kalabasa, ngunit nang dumating ang panahon ng bentahan, sobrang baba ng presyo sa merkado kaya wala siyang naibenta ni isa. Dahil dito, halos gumuho ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Sa gitna ng desperasyon, may ginawa siyang tila kabaliwan. Pinakain niya sa kanyang mga manok ang lahat ng ani niyang kalabasa. Pero ang nangyari pagkatapos ay kamangha-mangha. Ang mga manok na dati payat at matamlay ay biglang naging makintab, masigla at malusog sa loob lamang ng ilang araw. Nang mangitlog sila, ang mga pula ng itlog ay kulay ginto, makapal, malasa, at may kakaibang creamy na lasa na ikinagulat ng lahat ng tumikim. Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay. Nagmadali silang bumili ng mga itlog kahit 3 beses pa ang presyo sa karaniwan at kahit ganoon, kinulang pa rin ang supply. Lumabas na ang kalabasa ay puno ng vitamin A, carotene at natural na asukal. Nakakatulong ito sa immune system ng mga manok, sa kanilang digestion, at ito ang pinaka-nakakamangha. Ang mga manok na pinapakain ng kalabasa ay bihirang magkasakit sa tiyan. Pati amoy ng kulungan ng manok gumanda. Dahil dito, sinimulan niyang pag-aralan ng seryoso ang pumpkin chicken method. Pinatuyo niya ang mga kalabasa para sa imbakan at hinalo ito sa pagkain ng mga manok tuwing taglamig. Gustong-gusto ito ng mga manok, mabilis silang lumaki, at nakatipid siya ng halos kalahati sa gastos kumpara sa ibang magsasaka. Sa loob ng 2 taon mula sa halos pagkalugi, naging matagumpay siya. Malalaking supermarket sa buong mundo ang nakipag-partner sa kanya para ibenta ang kanyang mga gintong itlog sa pandaigdigang merkado. Bakit may napakaraming tubig sa loob ng barko? May tagas ba ito? Hindi. Ito ay isa sa pinakamahalagang sistema sa kahit anong barkong pangkargo. Ang ballast water system. Kapag walang karga ang barko o hindi pantay ang pagkakabigay ng bigat ng kargamento, nagiging magaan at top-heavy ito habang nasa dagat. Dahil dito, maaari itong umalog ng matindi sa malalakas na alon o sa pinakamasama, tumaob. Para maiwasan ito, ang mga tripulante ay nagbomba ng libo-libong toneladang tubig dagat papasok sa mga tangke sa ilalim ng barko. Ang bigat ng tubig na ito ay nagpapababa ng sentro ng grabidad, kaya nananatiling matatag ang barko, parang isang malaking likidong kontrabalance. Kapag naman puno na ang barko ng kargamento, ang ballast water ay ibinobomba palabas upang mapanatili ang tamang lalim, draft, at matipid na paggamit ng gasolina. Kaya kung makakita ka ng malalakas na alon ng tubig sa loob ng barko, hindi iyon delikado. Bahagi iyon ng automatikong sistema ng balanse ng barko. Pero hindi pwedeng basta na lang itapon kahit saan ang ballast water. Madalas itong naglalaman ng maliliit na organismo mula sa ibang karagatan, at kapag nailabas sa ibang rehiyon, maaari nitong sirain ang lokal na ekosistema. Dahil dito may mga batas pang internasyonal na nag-uutos na salain o gamutin muna ang ballast water bago ito itapon. Kaya sa susunod na makita mong puno ng tubig ang isang barko, huwag kang magpanik. Hindi iyon senyales ng panganib, kundi lihim na sandata ng mga higanting barko para manatiling matatag sa gitna ng bagyo.